Chop suey na naman nga pala ang ulam namin for today's video pero hindi na ito galing ng Baguio. Dito na nga ito ni Alilyn pinabili sa palengke sa bayan ng Lopez dahil nga ang gusto niyang ulam for today's video ay chop suey. Tapos magprito nga raw ako ng manok para nga raw may kapares. Dalawang balot ng gulay nga pala itong pinabili ni Alilyn at huhugasan ko na nga lang ito ng maayos. Mas mabuti nga yung ganitong nakagayat na para hindi ko na nga binabalatan. Kaso ang problema ay pipiliin ko naman ito dahil nga halo-halo na itong mga gulay. Hinugasan ko nga lamang ito ng maayos at pagkatapos ay ginilid ko muna ito dito ng sandali. Pagkatapos kong mahugasan ay dumako naman ako dito sa mga binukod kong mga gulay at hinati ko nga lang siya sa gitna dahil nga yanong haba at yanong lalaki kagaya nga nitong beans at pati nga itong sayote. Karning manok nga ang isasahog ko dito sa aking chop suey kaya naman hinugasan ko na rin muna ito bago nga simulang gayatin. Pinili ko nga lang dito yung may parting maraming may buto dahil yun nga ang gusto kong isahog dito sa aking chop suey. Dahil para sa akin ay mas malasa nga yung may buto-buto kapag nga ilalawak sa ganitong mga gulay. Pero hindi ko nga yan ilalahat na isahog dito sa lulutuin kong chop suey dahil nga yung kalahati ay gagawin ko namang fried chicken. Dahil mas masarap ngang ulamin ng ganitong mga sari-saring gulay kapag nga may kapares na prito. Tapos ang isang dahilan pa ay may kasama nga kami ditong bata na hindi nga kumakain ng gulay kaya kailangan ko talaga magprito ng manok. Hindi nga lang manok ang ilalahok ko dito sa aking chop suey dahil meron din ako ditong atay ng manok. 1/4 nga lang ang kilo nitong mga atay na aking isasahog at okay na nga ito dito sa aking lulutuin. Hinati ko lamang pala sa gitna yung mga puso nitong mga atay dahil nga wala lang. Gusto ko lang talagang hatiin siya sa gitna. Hinati ko na rin pala sa maliliit itong mga atay dahil sobrang laki naman kung hindi ko nga ito hahatiin. Mabuti na lang talaga at nagpabili nga si Ali ng atay dahil nga mas masarap talaga sa chop suey kapag nga may lahok na atay ng manok. Malasa kasi ang atay ng manok kaya naman kahit saan mo siya isahog ay talaga namang goods na goods. Pagkatapos sa pangunahing mga sahog ay dumako naman ako dito sa mga aromatic. Gumamit lamang ako dito ng 2 piraso ng sibuyas at ilang butil ng bawang. Sadyang kapag ako ay nagluluto ay talagang madami ako maglagay ng ricado. Dahil pagdating sa bawang at sibuyas ay ayaw ko talaga na tinitipid ang mga ganito. Dahil nga mas masarap kapag mas marami at hindi tinipid ang mga ricado. Pero kung mahal naman yung sibuyas at saka ang bawang ay okay lang namang magtipid. Pero kapag naman mura ay damihan nyo na para mas masarap. Dumiretso na nga pala ako sa pagigisa nitong sibuyas at bawang at sinunod ko na rin ilagay itong mga manok at pati na nga itong mga atay. Naglagay na nga din pala ako dito ng kaunting patis at pagkatapos ay tinakpan ko muna ito ng bahagya upang sa ganun ay masangkot siya ito ng maayos. Pagkatapos ng mahigit 3 minuto ay binuksan ko na nga ulit itong takip at ganito na nga ang kanyang itsura. Sobrang bango at medyo mapula na ang kanyang kulay. Dahil nasangkot siya na nga ito ng maayos ay inuna ko na nga ang ilagay itong medyo matagal maluto na mga gulay. Naglagay lamang ako dito ng kalahating baso ng tubig at sa pampalasa ay naglagay na din ako ng paminta, magic sarap at liquid seasoning. Hinalo ko lamang ito ng sandali at tinakpan para mas madaling kumulo at mas maluto itong ating mga gulay. Nung kulong-kulo na ay naglagay din pala ako dito ng kaunting oyster sauce at naglagay din ako ng isang Knorr cubes. Habang nag-aantay ay kumuha na nga rin pala ako ng isang kutsara ng cornstarch na gagawin kong pampalapot dito sa ating chop suey. Agad-agad ay binuhos ko na nga ito dito sa aking niluluto at hinalo ko lang din ito ng bahagya. Mabilis kasi itong lumapot kaya naman kailangan mo siyang haluin. Nung maayos na ang lahat ay ito ngang repolyo at pati itong pechay bagyo ang kahulihan kong inilagay. Hinalo ko lamang ito ng maayos upang sa ganun ay mapunta nga sa ilalim itong ating mga gulay na kakalagay lamang. Saglit na nga lang natin itong lulutuin dito sa poy dahil nga ang gusto lamang natin sa repolyo ay yung half cook at yung tipong may lutong pa nga siya kapag nga kakagati. Ganyan nga lang kadali magluto ng chop suey at sa mga oras na ito ay ulgus na nga to mga mare at okay na at pwede na ngang ahunin. Kanina ko pa nga na marinate itong mga manok na aking ipiprito pero nakalimutan ko ngang lagyan ng itlog. Kaya kung mapapansin nyo ay kalalagay ko nga lang ng itlog ngayon. Ilamas ko nga lamang ito ng mabuti at pagkatapos ay diniretso ko na dito sa aking dry mixture. Harina at cornstarch nga lang pala yan at nilagyan ko lamang ng mga pampalasa. Ang sekreto sa malutong at masarap na fried chicken ay ganito. Kailangan mo lamang i-coat ng maayos yan sa harina at kailangan kahit kaloob-looban doon sa may balat ng manok ay kailangan ay meron din yung harina. Basta lahat ng parte ng katawan ng manok ay kailangan mo ang malagyan ng harina para maging ganyan siya kalutong. O diba, ganyan lang kasimple ang pagluluto at hindi mo na kailangan estresin pa yung sarili mo para makakain ng masarap.